Nagkakagera ngayon sa Amazon Lily. Ano kaya ang mga ganap doon sa lugar na yon? At ano nga ba ang mga niluluto ngayon na armas ng mga Marines? Yan ang aalamin natin sa bidyong ito. Pero bago tayo mapunta doon sa spoiler ay kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga parating na video at pakilike na din para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. Okay, wag na natin patagalin. Alamin na natin ang mga kaganapan sa parating na chapter. Let's go! May mga bagong armas na naman nga na nagawa ang world government para nga pantapat sa mga malalakas na pirata. At ang bagong model nga ng mga pasipista ngayon ay nagngangalang Seraphim. Ito nga daw ay mga malalaking mga bata, may mga mapuputing buhok at mga itim na mga pakpak. At ang kulay ng mga balat nila ay mga brown. Hindi daw pare-pareho ang mga itsura nito, hindi katulad nung kay Kuma na mga pasipista. Base nga doon sa mga nalaman natin ay ang magiging kamukha nito ay si King na isang Lunarian. Mukhang na-modified na ni Vegapunk yung jeans ni King para nga gawing pasipista. Na mukhang mas delikado pa ito doon sa version ni Kuma. Malalaman natin yan pag umaksyon na ang mga ito. At ito namang si Blackbeard ay sumugod na doon sa Amazon Lily at sumabay pa ito doon sa mga pagsugod nga ng mga Marines. Para nga dakpin si Boa Hancock. Nasabi nga na ang dahilan ni Teach ay gusto nga niya makuha yung Devil Fruit ni Boa. Pinakita na din dito yung bagong bounty ni Teach at ito nga ay 3,996,000,000 belly. Ang taas, mas malaki pa to kay Luffy. Nasabi din na dahil sa paglusob ni Teach ay syempre papalag dito yung mga Amazonian at si Boa Hancock syempre. Nakaramihan nga sa mga kasama ni Blackbeard ay pinatumba na ni Boa Hancock. At nagawa pang gawing bato ang mga ito. Ito nga ay sila Katarina Devon na nagiging Nine-Tailed Fox at si Basco Shot. At nalabas na din ang bagong bounty ni Boa dito. Ito nga ay 1,659,000,000 belly. Pero dahil doon sa matinding labanan sa Amazon Lily ay mukhang nabulabog nito si Rayleigh. Na mukhang andon lang sa isla o malapit lang doon sa isla. At pinahinto nito yung labanan na kagaya ng ginawa ni Shanks sa Marineford War. Ewan ko kung natakot yung Blackbeard Pirates at si Teach kay Rayleigh. Pero mukhang natakot at hindi nito nakuha yung Devil Fruit ni Boa. Pero may nakidnap dito sila Teach. At ito nga ay si Kobe. Kaya siguro umalis na din sila agad kaysa maging worthless yung pagsugod nila doon. Kaya si Kobe na lang yung tinangay nila. Kaso ang malas ngayon ni Kobe dahil si Teach pa yung kumidnap sa kanya. At syempre, malaki yung hihingi nitong kapalit sa mga Marines panigurado dahil kapitan itong si Kobe. Maghahanga ditong si Teach ng malaking kapalit. Ano kaya ang hihilingin nito sa mga Marines? At sa paunang scene nga ng chapter, si Marco ay kasama nila Shanks na hinatid nga nito doon sa Sphinx Island na isla ni Whitebeard. At mukhang may pag-uusap yung dalawa dito na nasabi na may biroan pa na naganap. Ano kaya yung mga pinag-usapan nitong si Marco at ni Shanks? Panigurado na sinabi nito yung naganap sa Wano. At kung paano naging Sun God Nika si Luffy. At gaano na ito kalakas. At panigurado na nire-recruit ni Shanks si Marco para isama doon sa pagtugis nila kay Blackbeard. Na alam natin na galit itong si Marco kay Teach. Kung ganun yung mangyayari ay sasama kaya si Marco o magpapahinga na muna dahil kakatapos lang ng laban sa Wano. Malalaman natin yan sa parating na chapter at mga susunod pa. Okay mga katambay, salamat sa pagnood sa ating pahagip na review sa parating na chapter ng One Piece. Abang na lang tayo sa full chapter review ng 1059 dito sa ating channel. See you sa next video. Over and out!